share ko lang sa inyo yung konti, yung maliit na may nadagdag itong item sa tindahan. Para sa akin siya talaga ang buhay ko. Water is life. Okay. Tita Barla Loving Life. Yes, welcome to my vlog. Subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. Bagong ticket. Hello everyone, good afternoon again. This is Tita Barla. Welcome to my channel. It's been quite a while na ako'y nagbablog dahil ang busy-busy ko. Share ko lang sa inyo yung konti, yung maliit na may nadagdag itong item sa tindahan. Actually, itong ganito is hindi ako mabubuhay kung wala ito. Kahit natanggalan na yung mga soft drinks, pero ito siya, hindi ako mabubuhay kung wala ito. Para sa akin siya talaga ang buhay ko. Water is life. So, nung nasa Cebu pa kami, kasi nung paglipat namin, chika-chika tayo saglit, nung bago kaming lipat doon sa aming tinitirhan, ay almost 8 years kami nandun bago kami naglipat dito nang nag-work ako. Yung subdivision na yon is bago lang. So, nag-decide ako na wala akong refilling station, pero meron akong mga galon ng water, yung mga containers doon. 50 containers yun. Tapos, nangutang pa ako noon, una kasi 30, tapos dinagdagan ko ng 20, nangutang ko noon. Ang nangyari, bago pang subdivision, wala pang masyadong tao. Yung mga galon, pinahiram ni Mister. At saka, so doon sa amin bumibili. Pero nung mga time na unti-unti na rin may access na kami palabas, meron ng mga habal-habal, doon na sila bibili sa labasan pag sabayan nila mag-grocery. So ang nangyari, yung mga container ko hindi nasusuli. Kung meron mga nasusuli, mga sira-sira na. Kaya ayaw ko mangyari na ganun ulit. Hindi ko na control kasi nag-work ako noon. So kumbaga si Mr. lang nasa bahay. So sana siya man ang nagpahiram, sana siya din ang kinukuha ba niya ulit yung mga galon. Kaso wala nga. So nung paglipat namin dito nung 2022, wala kaming nadala. Kasi iniwan namin, mga 5 na lang yun yung parang tama pa lang. Ang iba talaga sira na, tapos hindi na nabalik yun nga. So, nandito na kami. Nung pagdating namin dito, may nag-offer sa akin na magpaiwan ba daw ako ng mineral water. Sabi ko, yung container din, sabi ko, ano bang kalakaran? So, yung nag-deliver sa amin, sabi niya, ako lang daw ang bibili ng galon. So, ayoko nang bibili ulit. Kumukha lang ako ng water for our consumption. 3 container. Kami lang dalawa ni Mister, pero 3 containers kami per 2 weeks. Diba? Kasi pareho kaming dalawa na mahilig sa tubig. Hindi kami mabubuhay sa soft drinks lamang. Pakakain pa kami sa labas, tubig lang talaga kami. Minsan lang yun talaga yung soft drinks, pero ayoko pa rin. So talagang for me, water is life. Third nun, hindi na ako kinukulit doon nag-deliver sa akin. 3 years na pala. So last month, merong dumaan dito sa amin, tapos sabi niya, pwede bang magpaiwan ako ng tubig? Sabi ko, pwede kung hindi na ako bibili. So yon, sabi niya, okay lang daw. Sabi ko naman sa kanya is, hindi ko naman ma-sure kung damihan niyo akong iwan dito kasi ang mga tao dito sa amin is they have already their own brands, they already have their suki. Sabi ko sa kanya, 5 lang containers muna pang-introduce ko kasi nga hindi naman sila kontento, kumbaga mas ganahan sila na pupunta pa doon sa bayan. Sabi niya kakausapin lang daw niya yung boss niya kasi daw dapat daw minimum is 10. Pero ang nangyari, tinawagan ko siya kinabukasan, nag-oo siya sa 5 lang sabi ko kasi para always babago yung water. Kung ang pag-deliver doon ng tao doon dito sa amin, ang singil niya is 30 pesos, binigay niya sa akin is 25 para i-introduce na lang niya ako na dito na lang kukuha. So nag-30 na rin ako, so kada container may 5 pesos. Kumbaga pinahiram lang ako ng container, may empty, doon ko isusoli ito, or pwede ako magdagdag pa ng tubig. As of now, meron naman pabalik-balik. So ayan, so meron nang bumabalik, meron na rin bago pa lang. So at least para bang na-introduce lang. Ayan. So yan ay 5 pesos ang tubo o per container. Wala naman akong
wala naman akong kumbaga puhunan na malaki. Ano ko'y water? Lagay natin siya dito. Tiyang. Ito. Sabit natin. So, ayan. Okay, nandyan na. Ate, yes, ate. Lang sa, anak lang sa, oh. Kanang, naman lagi na yung ngalan. Sige. Ito gusto. Ako i-upload vlog, ha? Pwede, in case of emergency, wa mo'y tubig. 1 galon. Okay. So, 5. Ikaw mo, oy, balong. Yes, ma'am. Okay. So, 1, 2, 3, 5 muna. Ayan. Kasi water is life. Ayan. Third buyer ng water. Ayan. Okay. Nga din pala, dumaan din yung mga samahan ko dati. Pero ibang batch na naman, pero yung kumbaga ibang time, pero yung dalawang driver kasi yun sila yung mag-change ng schedule, palitan. Ang travel na kasi is from Cebu papuntang Luzon, Laguna, Pampanga. Pag-uwi nila rektang Surigao, dadaan ng Cagayan de Oro office, saka pa uuwi balik sa Cebu. So the way nila sa Cebu is madaanan nila kami. So napadaan sila ng saglit. So ako naman tinitreat ko sila ng breakfast kasi sobra silang aga na wala din pang masyadong open dito sa amin. So dinala ko na lang sila sa Tapsilugan at ang bili nila sa akin is pabili sila ng lumiyagan, yung squid. Bumili ako ng 15 kilos, tag 5 kilos sila. Dadalhin lang sa Cebu. Piniprepare ko ng ice lang para dinadala. Binabayaran lang ako kasi sayang din naman yun. At the time kasi, nung pagbili namin is 100 pesos per kilo. Hello, Jer! Kamusta, Mos? Ay, pag-atlas-atlas. Kani ba? Putlin eh, ha? Kana bang ning labaw? Yagan mo diha. Parking dah. Yan diha. Our hearts beat to the city streets. Taga Cebu nalingaw sa Lumiagan. Ramang labasan. Yay! Nag-ilog sila sa Lumiagan mo diha, Lumiagan. Sakto ra gyud din ang akong kuan oy. Kanang So, yan lang muna ang i-share ko for the day. Yung mga ganap-ganap. Ang busy-busy ko kasi. Thank you so much everyone for watching. Thank you for supporting my channel. And sa mga new viewers, thank you sa pagtambay. Thank you na rin sa YTA family na kahit come and go, thank you always for supporting us. And special mention to my member. Thank you so much for being so loyal, Santiago D. Thank you so much. See you in my next vlog. Goodbye.